narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay kasalukuyang nasa Cebu ang buong Kalingap team kasama si Ate Viancy at Kalingap Edu. Sila ay pumunta doon nang walang ginagastos kahit kaunti dahil ito nga ay libre ng kanilang mga sponsor, lalong-lalo na sa mga sponsors ni Ate Viancy. Talagang ginastosan nila ito para lamang makita si Ate Viancy sa airport at talagang dinumog nga ang EDC Love Team noon at ito ay makikita nyo sa ating nakaraang video. Ngayon naman ay pumunta na sila sa kanilang unang destinasyon sa kanilang itinerary at ang lugar na ito ay napakaganda dahil napakaraming mga bulaklak at sariwa ang hangin, kaya naman sure na mag-enjoy ang buong Kalingap team. Ang nais ko lang Ganda dito, no? Sobra po. Sobra po. First time ko lang dito makapunta. Ako din naman po. Para pala dito sa Hong Kong, sa Dapit dati. Para doon sa taas. Alam ko po mas maganda dun. Maganda rin naman dito, ah. Okay lang. Sobrang... Lalo na kung dito ka. Mas okay. Para doon. Para tayo. Dahil na din sa ganda ng paligid ay maganda ang modo ng dalawa sa pag-uusap. Baka di mo kaya sa sarili mo. Nila na umakyat sa floor na mas mataas dahil mas maganda nga daw ang view dito. Nasabi ni Kalingap Edu na kung gusto daw dito tumira ni Ate Viancy ay pwede naman daw silang tumira doon. At sabi ni Kalingap Edu na napakaganda daw ng paligid. Kung magpropose daw siya balang araw ay dito niya daw gagawin. Nagulat naman si Ate Viancy at natawa na lang dahil kung ano-ano daw ang sinasabi ni Kalingap Edu. Ngayon, tinanong naman niya si Kalingap Edu kung kanino daw ba ito magpropose at ang sinabi naman ni Kalingap Edu ay mas nagpangiti kay Ate Viancy at ito na nga ang kanyang mga nalaman. Siguro kung magpupropose ako, dito ko gagawin. Ang bihira. Ano sa tingin mo? Bakit? Sino po bang anak? Ha? Kanina po ba kayo magpo-propose? Kaya sa tingin mo? Ha? Ewan ko po. Siyempre, Hindi man sa po. taong mamahalin ko, kagaya ng taong nasa harap ko. Tato. Dito ka nga tumingin. Kahit hindi ka makatingin sa akin. Ano yung Sana ano po kasi sinasabi niya. Ano sinasabi? naman akalain na Alam ko, parang Talagang natawa na lamang si Ate Viancy sa Magulo mga magsalita pinagsasabi ni minsan, Kalingap Edu dahil totoo naman nahihiya sinasabi na nito nga eh. ito dahil ang mga pinag-uusapan na nga nila ay tungkol sa future at medyo maaga pa nga para masabi ito, kaya naman siguro nahihiya si Ate Viancy. Sabi naman ni Kalingap Edu na hindi daw ba siya mukhang katiwa-tiwala. Sabi naman ni Ate Viancy na minsan, kaya naman nagtawanan na naman silang dalawa. Maya-maya ay napag-usapan naman nila ang tungkol sa kanilang pagiging love team.
Inamin ni Kalingap Edu na sana hindi lamang daw tambalan ang tingin ni Ate Fiancy sa kanilang dalawa, at sumagot naman si Ate Fiancy. Kaya naman nagulat si Kalingap Edu dahil hindi niya inaasahan ang mga susunod na sasabihin ni Fiancy. Lagi mo akong pinagdududahan. Mukha ba akong hindi mapagkakatiwalaan? Minsan, Grabe ka. Grabe ka. pero salamat po, Eds, kasi Bakit? dahil sa inyong kasama na naman po ako dito. Di naman dahil sa akin yun. Dahil sa mga taong nagmamahal sa'yo. Sila ang pasalamatan mo. Siyempre po, pinapasalamatan ko na din po yun, pero kayo din. Kayo din po. Bakit? Bakit sa akin? Nagulat Siyempre, kung talaga wala po si yung Kalingap natin. Edu sa mga susunod na sasabihin Kung ni wala Ate ang- Fiancy mamaya-maya, natin. dahil napapakita ito na parang iba na rin talaga ang feelings ni Ate Fiancy para kay Kalingap Edu. Kaya naman medyo napangiti si Kalingap dahil sa mga sinasabi ni Ate Fiancy, dahil kung dati ay hindi man ito napapasalita kahit kaunti dahil napakatahimik nito, ngayon ay talagang nag-voice out na siya ng kanyang mga tunay na nararamdaman. Minsan nga ay nagbibiro pa siya kay Kalingap Edu at bumabanat na rin. Hindi na rin ito nagwahuli sa pagpapakilig sa isa't isa. Kaya naman mas lalong natutukan ito ng mga viewers at mas lalo sila na iti-trending dahil sa kanilang mga usapan. Siyempre kung wala po yung natin, Kung wala ang yung tambalan natin. tambalan lang. Tambalan lang ba ang tingin mo sa atin? Dito sa ginagawa natin to. Wala bang wala bang nag-i-improve? Sana nga po. Hindi lang tambalan. Joke lang. Okay na sana. Ang ganda dito. Wow, grabe. Flower garden. Anong ginagawa mo dyan, ha? Sumusunod po sa inyo. Sumusunod ka sa akin. Pabagal-bagal ka, you holding hands kita. Hindi ka rin nag-alinlangan pa. Kung ayaw mo Maya-maya pa pagkatapos ng kanilang maikling biroan doon sa taas Tika lang, ay joke lang bumaba yun. na nga sila Ang para bihira. ma-explore nila kung ano ba talaga at gaano kaganda ang lugar na kung nasaan sila nung araw na yun. Pagkapaba nila, sabi naman ni Kalingap Edu na medyo mabagal daw si Ate Fiancy sa paglalakad. Kaya naman, nagkaroon na naman siya ng bright idea na pang-asar kay Ate Fiancy. Sabi niya kapag mas mabagal pa daw si Ate Fiancy sa kanyang paglalakad ay talagang i-holding hands niya na ang dalaga. Kaya naman nagmadali ito pababa at ang mga susunod na mangyayari ay makikita natin sa ating mga susunod na upload at mga video. Ngayon'y abta. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita. Mahal